Mayong adlaw sa mga kautulan ko nga ati dya sa Gimaras kay Princess, no? Wow, nahidlaw na gid ako sa inyo. Galing kay Tigulit na gid kita, hindi na kabudlay na mag-travel sa mo. Ginaano ako sa pamilya ko nga nahadlok sila nga mag-travel ako dira permi kay natigulang na nabudlayan kay na aksidente na gani ako di ganya gatipalo ako dire. Pila na beses na ako natipalo dire. Kinalan gin x-ray gin akon gin operahan gid ako sa akon nga tuhod kay tungod nga natipalo ako naigo, so kabudlay gid magbalik dira. Pero ini bali nagka-connect naman kita nasadyahan gid ako nga maka-connect kita tapos makabulig ko sa inyo kay sa akon masadya na na makita ko kamo nga maayong pangabuhi ninyo sadya gid ko kayo nga that means nga epektado ang bulig namon sa inyo. So, yun lang ang ako hambal sa inyo sa mga adlaw, no. Pero gusto ko ginahambal sa inyo nga adlaw inang ginasiling na sa English nga honesty at saka integrity. Nang wala sang nagasiling sang hindi tutuod kung ang kwarta wala gina use for that purpose, tapos ginakuha ang kwarta for personal use. Yun ang dishonest, no. Pala sa mga politika, no, ginakuha lang ilang kwarta tapos para lang sa ilang siya unang dishonesty. Ang problema sina kung dishonest kita, ang inyong ngalan hindi nagalain tapos nagbalik sa akon man kalain lain lang tawon nga ang mga recipients wala na usang kwarta for that purpose na hindi sila honest. So nagabalik na sa akon tiyang akong reputasyon galain man kay kadawat na gid ako na kuan nga pastor da nga ginkuha lang nilang kwarta wala nila pag-usara for the right purpose. So apektado ako niyan. So amo nang encourage ka mo nga mag-honest ka mo sa sa inyong sa mga project na ginahimo nato sa inyo. Dito sa pakita ko sa inyo sa Proverbs, basahan ko sa English pero i-interpret ko sa Ilonggo, no. Proverbs 12:22. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are His delight. Lying lips. Ang wala gahambal sang tuod nga tinikalon lang, hindi gusto sang Ginoo na abomination, dako ng abomination na hindi kita gusto sa Ginoo. Pero kung honest kita, ang Ginoo may kasadyahon, may delight siya kung honest kita. Tapos sa Proverbs 11:3, the integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them. So actually in the end, ang tao nga hindi honest, in the end magguba ang iyang pangabuhi. Kaya wala na sang may sa iya, wala na sang may trust sa iya. Magubagin ang pangabuhi niya. Mas maayo pa nga honest ka kaya ang pangabuhi, ang imong ngalan niya malimpyo. So lalo ka buligan kapag sa ibang donors kay tungod nga sa inyong honesty, no. Tapos sa 2 Corinthians 8:21, for we aim what is honorable not only in the Lord's sight but also in the sight of man. So ang namin sa Ilonggo, kung honest ka, ang imong ngalan maayos sa sa Ginoo kag sa tao man nga iban. Mao sing ganda ma-honest ginang tao nga na, no? Pero kung dishonest ka, amo man matabo sa imo ang hindi malipay ang Ginoo sa imo. Tapos ang tao man hindi malipay sa imo. So madulang imong ngalan. It's very important nga honest kita. Tapos sa Proverbs 19:1, better is a poor person who walks in his integrity than one who is crooked in speech and is a fool. Ada gid ko i-translate ko na kaladlawan Ang translate ko, maayo pa ng tao, maayo pa kung imol ka, pero maayo imo nga pagtata sang pagka-honest ka, maayo pa nga imo nga honest kaysa wala mong ginausar ang kwarta for the right purpose. Kay gago ka. Anong putang you're a fool. Daw gago ka. Kung wala mong ginausar ang kwarta for the right purpose. Tapos ayon sa Proverbs 11, maayon sa Pilipinas, Proverbs 11:1. A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Ang balance ini ng kiluhan.
kung ang kiluhan naton gina-cheat naton ang ibang mga tao, ginapababa naton ang kiluhan para madako ang akong ginansya. No, kadamo na sa palengke nga ginaano nilang kiluhan eh. Alam mo, that's one reason nga very poor ang Pilipinas. Tungod sining mga tao nga hindi lang politika ha. Ang mga tao nga ordinaryo nga tao nga naga-scam, naga sa ibang nga tao kay ay mga politician nga nga corrupt. Before bag-o sila magpolitisan, corrupt na sila nga daan. Di pag gamay lang yung corruption nila, pero pag political na sila, dako ang corruption. But before they became politicians, corrupt na sila. Gindala na nila sa office nila ang corruption. Tapos sa Proverbs 28:20, a faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished. Alam mo, sigurado experience ko giniya. Kung faithful kita sa usa sang kwarta, ma-bless kita sa Ginoo. Siguro ginambal ko sa inyo sa una, no? Balaan mo akong ginahimo kung akong kulang ang aton nga support. Akon kwartag na usar ko akon tumaan packet kasi tag $1,000 ko siya tag $1,500. Kung ano mo sa pesos dakon akayo na pag nahatag ko na. Sa aton nga ministry. Donor man ako sa ministry. Pero alam mo, kakatabo, the more nga maghatag ako, the more nag-bless ako. Hindi ko lang ma-explain sa inyo, no? Pero may natabo sa amon nga may pamana gali kami nga dako, ano? So amo na tungod nga gahatag kami. Nga sacrifice kami nga maghatag. Di mo man kamo, di mo nga maghatag kamo, di mo kamo i-bless ang Ginoo. Kay wala mo ang ginapadala da wala man na nimo pangabudlayan, no? Gin-bless kamo sa Ginoo. Pero ang purpose na nga para ma-bless mo man ang ibang nga tao. So amo na importante, no, nga mag-bless kita sa ibang nga tao sa nakuha nato ng mga funds. Tapos lastly, sa Psalm 112 verse 1-3, blessed are those who fear the Lord, wealth and riches are in their house, and the righteousness endures forever. But amo ibig namin sini, kung maayo ang pagtatano sang inyo nga kwarta ginahatag dira, masagana gid kamo. Tapos forever pa. Forever ang pagkasanahan nyo. Hindi man kamo manggarano gid, pero hindi kamo kulangon. Amo na importante nga kinahanglan honest gid kamo, kag may integrity kamo. Kaya inyong ngalan importante ang ngalan. Mas importante ang ngalan sa tiyan. Biski wala sang ang ulo ang tiyan kung ang inyong ngalan maayo. That's more important than anything else sa Ginoo kag sa ibang nga tao. Thank you very much. Wow, I really wish makabihis ako dyan po. Hindi nagit tigulit, nagit kita. So thank you very much. Ano ko lang plangga, ginamon kayo, okay? God bless.